Press na press pa, nangyari kahapon na ikinulungan ng Kongreso itong si tandem ni Ka Eric Celis. Ito'y dating NPA daw, kadre. At saka itong si kanyang kapartner, si Lorraine Badoy, isang doktor. Ito'y kinulungan dahil sa kanila pa ring pagtanggi during the second hearing. Pagtanggi pa rin at pagdi-disclose doon sa di umano ay kanilang sources. Para doon sa kanilang sinabing di umano ay gumamit o nakagastos ng halagang 1.8 billion pesos itong si Speaker Romualdez sa kanyang mga travel expenses or sa travel expenses ng Kongreso. So, yun ang doon sila nabutasan at yun nga, marahil ay hanggang hindi sila nagpapahayag ng pagtatapat kung sino itong kanilang di umano ay sources ay malamang ay na mananatili sila doon. Bagamat alam ko meron yung certain period na hindi pwedeng lumampas doon sa ganung palugit yung pagkakakulong. Yan naman ay lalabas din eventually. So nakikita natin dito, namayagpag itong dalawa na ito and in general ang SMNI namayagpag yan during the Duterte administration. At talaga naman kahit sinong tirahin nila, inaatake nila, kanilang dinadapurok ang pagkatao. Ang bugbog na bugbog dito sa mga ito ay si si BP Leni Robredo, yung dating BP Leni Robredo, talagang bugbog na bugbog. Alam ko dyan nang galing yung pag-aaksa sa kanya na siya ay sympathizer ng NPA, ng Communist Party of the Philippines. At may lumabas pa nga na balita na di umano ay si Leni raw, ang unang naging asawa raw ay NPA. Isipin mo namang mga ganyang katitindi ang mga bali-balita na lumalabas. At kung ano pa, yun. Alala ko dito yung paboritong tagline ni Kim Atienza, yung yan ang lagi ng panahon, lagi ng tatandaan. Buhay ay weather lang. So sa ngayon, mukhang nag-iiba na nga ang timpla ng politika sa Pilipinas. At yung confidential fund nga ni Sara ay nawala na. Mga partido, nag-aalis na sa PDP ni Digong, ang kanyang mga miyembro. At yung hugpong pagbabago ni Sara, hugpong ng pagbabago ay nag-aalis na rin. Pagkatapos ito ang SMNI na mostly, generally, ay real talk lang tayo, ay talaga namang mga Duterte lang ang pinaglilingkuran, parang ganun ang dating Ang kanilang programa para lang favor sa mga Duterte at sa kanilang mga kasamahan dyan. So, lahat ng mga Duterte boys ay nadyan. Marami sa Duterte boys ay nadyan. Sina Panelo, sina Harry Roque, tapos itong ang Duterte boys and girls pala kasi nadyan si Badoy, si Ka Eric. Minsan nalabas din dyan si Marcoleta, ini-interview dyan, nag-guess, alam naman natin, ay Duterte boy din. At yan ang nangungunang-una doon sa hearing sa pagtatanggal ng prangkisa ng ABS-CBN. Laging siya ang talagang nangunguna doon. At so ngayon nga ay nag-iba na ang timpla at kahit anong bagsik ng mga salita nitong mag-amang Digong at Sara ay mukhang hindi natitinag itong Kongreso na dati ay sunod-sunuran, nakaupo pa ang Digong. At ngayon din itong ating mga militar, Coast Guard, PNP ay nagpapahayag na rin ng pagtutol sa pamamayagpag ng China na nung araw, noong last 6 years, from 2016 to 2022, ay talaga namang wala sila, hindi sila makatutol pag sinabi ni Digong na ganito ating paksama ng China, walang pumepengol Pero ngayon kita natin ang ibang tumututol ngayon, nangunguna sa pagtutol, dating Duterte boys din, nadyan si Malaya, si Anyo, yan, si General Anyo, yan ay mga Duterte boys, pero ngayon ay sumusuporta na sa ng palasyo, sa prinsipyo ng palasyo, pagtrato sa China halimbawa. So, makikita natin na malaking faktor talaga yung paninindigan ng isang pangulo. Kung ano ang kanyang ipinapanindigan, tama man yan o mali, ay malamang susunod ang kanyang subordinates. Sa kaso ni BBM, yan nga, nag-propose din siya na magbigay ng amnesty sa mga political prisoners. Ang iba dyan ay miyembro ng CPP-NPA at ino-open din niya ang peace talks. At hindi na tayo nagulat, tumututol dyan si Sara. At parang sa ngayon, ay gaya ng narinig ko kanina, kay Mike Abe, si Mike Abe nga pala ay dating broadcaster din dyan sa SMNI. Narinig natin sa kanyang analysis na parang walang ibang government official na tumututol sa pahayag ni BBM tungkol dyan sa amnesty at saka pag-open sa peace talks. Parang si Sara lang ang kanyang obserbasyon. By the way, si Mike Abe nga pala ay
sa ating pagkakaalam din sa kanyang pag-istorya sa kanyang buhay, siya pala ay 37 years na, almost 37 years na broadcaster. Bagamat personally ay nakilala ko lang siya nung siya nasa SMNI at hindi ko siya pinapanood noon kasi noon ay limteg din kung bakbakan niya si Leni Robredo ng mga panahon ngayon. So, hindi ko pinapanood. Hindi naman tayo diehard ni Leni. Kaya lang nung panahon ngayon wala tayong ibang mapipili talaga kundi si Leni lang. Anyway, that is already a water under the bridge, ika nga. Dito rin si Mike Abe. Mapunta tayo saglit kay Mike Abe. Ito rin yung sangayon din sa kanya. Siya ang karoon yata sa Pilipinas na nag-resign during the live broadcast. At napanood ko rin ang kanyang video, nag-resign siya. Kausap niya ng Sigibuli, nagpapalitan sila ng ika nga hindi masyadong friendly na salitaan on air. Yun, nag-resign talaga siya. And then after 2 days daw, nag-file siya ng formal letter resignation. So yun ang mga nangyayari ngayon, ano? At maganda naman, para sa Pilipinas, I think maganda naman yan. Pinalaya si Laila de Lima at may posibilidad din na papasukan yung ICC investigators. Sa ganang akin, wala naman dapat katakutan sa ICC investigators kung wala namang ginagawang crimes. Ganun lang naman yon. At saka talagang pag matapang ka, malinis ang iyong konsensya, bakit ka naman matatakot na pumasok tong ICC investigators? At doon sa nagsasabi pa rin na walang jurisdiction ng ICC, ay nako, paulit-ulit lang tayo at walang katapusan ng diskusyon to. Ay atin uling i-declare na tayo miyembro mula 2011 hanggang 2019. So yung mga crimes na pasok doon sa qualification pasok dito sa qualification nitong ICC, International Criminal Court, kung naganap nga yan mula 2011 hanggang 2019, miyembro tayo niyang ICC noong time na yan, ay pwede sila mag-imbestiga. Ang hindi nila lang pwedeng pakailaman, mula nung tayo bumitaw sa ICC hanggang ngayon, hindi nila pwedeng itouch yun. So limited lang sila doon sa loob ng 2011 to March 16, kung hindi ako nagkakamali, to March 16, 2019. So yan o, mga kaganapan. At pero as usual, maganda itong mga naganap na ito para sa political stability ng bayan. Sa aking paniniwala, siyempre, yung gustong kumontra, respeto natin. At ito namang mga bilihin, yan na lang ang lagi namang problema yan. Pero sa ngayon talaga, hindi pa rin maremedyohan talaga yung pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, lalo na ng prime commodities. So, abangan natin, ganun pa rin. Sa tingin ko, may honest observation and opinion is matatanggalan ng franchise itong SMNI kasi napakarami namang paglabag talaga doon sa mga Section 4, Section 11 ng franchise, etc. etc. Maraming paglabag, diniscuss yung kahapon, diniscuss din noong first hearing. Mukhang napakahirap malusutan ito at kung aakit man ito sa Supreme Court, gaya ng sinabi ni Panelo, napanood ko kanina, aakit yata si Eric Celis para questionin, para sabihin na may grave abuse of discretion sa Kongreso. Mukhang mahirap ito kasi may separation of powers Separate ang power ng Congress sa judiciary. So, mahirap reviewin yun. Parang magiging mataas ang judiciary kaysa legislative pagka nagkaganon. Gaya ng alam natin, pwede lang reviewin ng Supreme Court yung mga Republic Act at saka yung mga related matters. Kasi ang Supreme Court nga ang nag-i-interpret ng batas, so pwede lang reviewin yun. Pero yung mga official actions ng Congress, mahirap pakialaman yun. Mahirap pakialaman yun ng Supreme Court. And I think hindi nila itatas yan. Hindi nila pakialaman yan. Malaya ang Kongreso na magpatupad ng kanilang rules, in-house rules. Ginagawa naman yan. Noon yung time ni Duterte nga ang daming hindi dapat pinalusot ABS-CBN natanggalan ng prangkisa samantalang na dun yung representative ng labor, representative ng BIR at saka ng National Telecommunications Commission. Lahat yun walang sinabing nilabag Nagbayad ng tax, walang record na may kasong nakapile sa BIR, walang record na mayroong labor cases, walang record na mayroong complaint sa NTC. So, hindi ko matandaan kung ginamit bang basyan yung di umano ay American citizenship ni Gaby Lopez. So, hindi ko na rin na-review, so, yun, basta naalala natin doon ay talagang binraso yan. At kasi nga nakaupo si Digong nung bago nangyari mga paghihiring, lagi niyang pinopronounce na hindi niya palulusutin ang pagre-renew ng prangkisa nitong ABS-CBN.
Ayan. Nangyari naman. So, talagang naging rubber stamp noon ng Kongreso. Sa aking pagkakatanda nga, hindi na dumating yan sa Senado eh. Talagang sa lower house pa lang eh, planchado na eh. Tanggal ang prangkisa. So, yan ang mga kaganapan. At muli, abangan natin kung kumbagay makakabangon pa ba, makakaligtas pa ba sa pagkakatanggal ng prangkisa itong SME na inapag-ari ni Pastor Tibuloy, na bagamat di umano ay hindi na siya nagmamay-ari, ay parang yung pa rin naman ang pag yung itetrace ay lumalabas pa rin na siya ang nagmamay-ari. At sana ay pagkukulan din ng pansin at tuluyan ng mawala itong mga fake news vloggers at saka fake news influencers.